Kumusta? Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na parang laging laman ng balita at usapan, lalo na sa panahon ngayon, ang dual citizenship. Pero alam nyo, hindi lang to tungkol sa pagkakaroon ng dalawang pasaporte Mas malalim yan. Para siyang isang issue na may dalawang magkaibang mukha. Depende talaga kung sino ka sa kwento. Sige nga, isipin nyo muna saglit para sa marami sa atin, di ba, ang pasaporte, simbolo yan ng kung sino tayo, kung saan tayo kabilang, yan ang koneksyon mo sa bansa mo, sa lahat ng karapatan at pribilelyo na kasama nun. Oh, dito na nagiging interesting ang lahat. Kasi kapag may dalawang pasaporte ka, oo, maraming pinto ang magbubukas. Pero kasabay niyan, may mga bago ring hamon at tanong na lilitaw. At yan mismo ang sentro ng ating talakayan ngayon. At ito talaga yung pinakasummary ng lahat. Titingnan natin yung dalawang magkaibang anggulo, yung malamig na kalkulasyon ng isang gobyerno at sa kabilang banda, yung personal na pinagdadaanan ng isang tao. Unahin na natin yung laro ng mga estado. Sa unang parteng ito, alaminin natin kung bakit ba paraming bansa ang tila bukas na sa konsepto ng dual citizenship. Madalas, hindi ito dahil lang sa mabuti silang kalooban. Madalas, isa itong strategic move sa malaking chessboard ng mundo. Kung gagamitin natin yung teoryang realismo, makikita natin na para sa mga bansang pinanggagalingan ng mga migrante, ang mga mamamayan nila sa ibang bansa, hindi sila nawalang kababayan, hindi. Ang tingin sa kanila ay isang napakahalagang resource. Basically, dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit nila ginagawa ito: pera at impluensya. Sa mga bansa tulad ng Mexico at Pilipinas, yung pagpapanatili ng koneksyon sa mga kababayan abroad ay paraan para masigurong tuloy-tuloy ang pasok ng dolar at para magkaroon sila ng boses sa politika ng ibang bansa. At grabe, hindi to barya-barya lang Tingnan nyo to, noong 2003, di ba ipinasa sa Pilipinas yung Citizenship Retention and Reacquisition Act. Pagkatapos nun, boom! Sa loob lang ng 6 na taon, halos nag-triple ang remittances mula $7.6 billion umakyat sa higit 17 billion. Talagang naging isa na tong sandalan ng ekonomiya. Hindi lang to simpleng policy Ayon kay Kim Barry, binago nito ang mismong pagtingin ng isang bansa sa kung sino ba talaga ang mga mamamayan nila. Yung mga dati, ang tingin sa kanila nawala na. Ngayon, mahalagang bahagi na sila ng tinatawag na imagined nation. Para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki ang interes ng Estado, noong early 2000s, mismong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang nagsabi, 7 milyong OFW, nag-ambag ng $9 bilyong. 9 bilyon! Napakalaking numero na nagpapakita kung gaano sila kahalaga sa plano ng bansa. Okay, so iwanan muna natin yung malalaking numero at yung stratehiya ng mga bansa. Silipin naman natin yung kabilang mukha nito. Kasi di ba, sa likod ng bawat dollar na ipinapadala, sa likod ng bawat bar sa chart na yan, merong totoong tao, totoong buhay, at totoong pakikipagsapalaran. At dito na natin pag-uusapan yung mga bagay na hindi nakikita, yung mga bigat sa isip at bulsa, yung mga resulta ng mismong stratehiyang yon na madalas hindi napapansin. May isang konsepto na mahalaga dito, relative deprivation. Ito yung pakiramdam na, oo, mas malaki na ang kinikita mo, pero parang may kulang pa rin. Bakit? Kasi ikinukumpara mo na yung buhay mo hindi lang sa dati mong buhay, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo sa bago mong bansa. Sa isang pag-aaral nga sa mga Pilipinong nurse sa Amerika, nalaman na tong relative deprivation ay nagre-resulta sa mga totoong problema. Malalaking utang sa credit card, yung sobrang pamimili para lang mapakita na successful ka, at minsan humahantong pa sa depresyon. Yung pangarap na maginhawang buhay nagiging isang magastos at nakalakas-stress na katotohanan. Ito, pakinggan nyo yung kwento ni Vicky. Pagdating nila sa US, bumuli agad sila ng 2 bagong sasakyan. Diba parang yun yung simbolo ng American Dream. Pero sabi niya, bigla na lang nagpatong-patong ang lahat ng bayarin. Isang perfect example kung paano yung pressure na maabot yung inaasahang tagumpay ay pwedeng mauwi sa isang financial nightmare. Mula sa pressure sa isip at sa bulsa, punta naman tayo sa isang sitwasyon na nagpapakita kung gaano pala ka-fragile o karupok ang status ng dual citizenship. Isang sitwasyon kung saan mapipilitan kang gumawa ng isang halos imposibleng desisyon. I-imagine natin to Sabihin nating may isang hypothetical na batas sa US. Tawagin nating Exclusive Citizenship Act of 2025. Ang goal, bawal ang dual citizenship. Kailangan mong pumili.
Isa lang. Bagamat hypothetical lang to, pinapakita nito yung isang pwedeng maging banta sa hinaharap. So eto na, ikaw ngayon yung nasa sitwasyon. Anong gagawin mo? Kung pananatilihin mo yung US citizenship mo, kailangan mong isuko ang pagiging Pilipino mo. Paano na yung karapatan mong umuwi at magtrabaho sa Pinas? Pero kung baliktad naman, yung pagka-Pilipino mo ang pinili mo, paalam, US citizenship, tapos haharapin mo pa yung malalaking buwis at isipin mo, kailangan mo pa ng visa para lang dalawin yung pamilya mo sa States. Grabe 'di ba? Walang panalo. Okay, ngayong naramdaman na natin kung gaano kabigat yung dilema, alamin naman natin kung bakit. Sa ngayon, malayo pa sa katotohanan ang isang batas na ganito. Well, may tatlong malalaking hadlang. Una, ayon mismo sa Korte Suprema ng US, hindi pwedeng basta-basta alisan ng citizenship ang isang tao kung hindi niya ito gustong isuko. Pangalawa, sa totoo lang, halos imposible itong ipatupad. At pangatlo, walang sapat na suportang politikal para umusad ito. At ito yung pinakamalinaw na patunay kung bakit imposible yan. Sa ngayon, ang kaya lang iproseso ng US na pagtatakwil ng citizenship ay nasa 5,000 lang kada taon. Paano nila haharapin yung milyon-milyong dual citizens na kailangang pumili? Sa logistics pa lang, talo na. So ano ang natutunan natin? Na ang dual citizenship ay may tatlong muka. Para sa estado, isa itong tool. Para sa tao, isa itong mabigat na personal na journey. At para sa lahat, isa itong pribilehyo na pwedeng magbago depende sa ihip ng hangin sa politika. Ngayon, para tapusin ang lahat, mag-iwan tayo ng isang tanong na pwedeng pag-isipan tungkol sa kung saan ba papunta ang lahat ng ito. Hiwan ko kayo sa tanong na to. Sa isang mundo na maraming tao ang may dalawa o higit pang pasaporte, nababago na ba natin yung mismong ibig sabihin ng pagiging kabilang sa isang bansa? Nagiging parang isang koleksyon na lang ba ito ng mga benepisyo? Parang isang investment portfolio? Kesa sa isang malalim na koneksyon sa iyong pinagmulan? Isang bagay na sulit pagnilayan.